Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako na po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Global sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, mas masaya, at mas makabuluhan. Kapamilya, gusto mo bang magtagumpay sa buhay? Gusto mo bang maabot ang iyong mga pangarap? Malamang ang sagot mo, oo naman. Sino ba ang ayaw? Correct. Good news. Anong good news natin? Mamaya, pag-uusapan natin. Ano ang mga dapat iwasan para magtagumpay sa buhay? So basically, pag-uusapan natin yung mga hindi mo dapat gawin para magtagumpay sa buhay. Kasi may mga tao po, kaya hindi nagtatagumpay sa buhay, may ginagawa silang hindi nila dapat gawin. Oo, iba namang take ito. Hindi yung ano mong dapat mo gawin, ito yung ano hindi mo dapat gawin. Sa ating episode na Thou Shall Not! Patuloy naman tayong gagabayan sa buhay ni Amabel De Leon sa kanyang Bloom on the Battlefield segment. Matutunghayan din natin ang life's journey ni Ali Benson, President and CEO of Alified Salon in Bacolod City, Philippines, sa segment na Kung Kaya Niya, Kaya Mo Rin. Makakasama pa rin natin si May Gonzalez, isang certified nutritionist and CEO for Trinity for Health para sa tulong kalusugan. Pero bago ang mga yan, simulan muna natin ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala po namin, one idea can change your life. Totoo po yan. Or one story can change your life. Ang Tulong Pampagana natin ngayon ay tungkol sa kalmot ng pusa. Ayan, malamang naka-experience na kayo niyan, o kung di ba naka-experience, nakadinig na kayo niyan, o nakakita na kayo na kinalmot ng pusa. Sabi ni sa participant ko, o nung seminar tayo, Sir, hindi po pusa kumalmot sa akin. Sino? Tao! Ay, ganon? Iba pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin. Isang araw, may matandang lalaki na may nakitang pusa na naipit sa isang sanga. Aba, okay. So, nangyari? So, hirap na hirap makaalis ang pusa dahil sa awa sa pusa, nagmagandang loob ang matanda at sinubukan niyang tulungan ng pusa. Aba, okay. Tapos, ano nangyari? Pero, kinalmot siya ng pusa. Aba! So, ang ginawa niya, kahit na may scratch, no, pinagpatuloy pa rin ng matanda ang pagtulong sa pusa. Matindi itong matandang to, ha? Kahit na nakalmot na, laban pa rin. Okay. Masakit din yun, ha? Pero may isang batang nanunood at nagsabing, itigil nyo na po yan. Baka lalo lang po kayong masaktan dahil sa kalmot ng pusa. Oo, tama naman sinabi ng bata. Oo, nagbalasakit naman yung bata. Pero patuloy pa rin ang matanda sa pagtulong sa pusa hanggang ito ay makalaya. Aba, so at least nagtagumpay po yung matanda, nakalaya na po. So nilapitan ng matandang lalaki ang bata at sinabing, alam mo anak, it is cat's instinct that make him scratch and hurt. It is my job to love and care. Yan, siguro po, nag-iisip kayo, ano yung matututunan natin dito? Napakaganda po, kaya makinig po kayo mabuti. Hihimayin po natin ang kwento ng kalmot ng pusa at puso na magandang tao na gustong tumulong sa pusa. Lesson number 1 tayo. Pero bago yan, ang ganda na sinabi ng matanda, di ba? Sabi niya, it is yung instinct, animal instinct ng pusa, yung mag-scratch. Pero para sa kanya, trabaho niya na magmahal at magbigay ng kalinga. Kaya, lesson number 1 natin. Hurt people, hurt people. Yeah. So, isa po, mapansin natin, sa pusa po, kaya nakakalmot niya ng yung tao kasi nasasaktan siya. At kung minsan po din niya naintindihan yung sitwasyon, kala niya, lalo siyang sasaktan ng matanda. Yung pala, tutulungan siya ng matanda, which is nangyayari po sa marami po sa atin. Kaya, gaano po karami sa atin yung sakaling nasaktan, pero sa lagay na po magpasalamat sa taong tumutulong, sinasaktan din natin yung tumutulong sa atin. Kaya kung sakaling nasasaktan ka sa mga ginagawa ng tao sa buhay mo, malamang marami din silang pasakit na pinagdadaanan. So yun po ilagay niyo po sa isip niyo, may taong nakasakit sa iyo. Pag-isipan mo, baka naman marami siyang sakit na pinagdadaanan, kaya medyo pagbigyan mo na. At normally, yung taong medyo maraming sakit na pinagdadaanan, pero hindi ka na mapag-isip mabuti, hindi ka na mapag-analyze. Yung tingin niyang maganda ng ginagawa mo, tingin niya pangit. So pag ganun po, inunawa mo sila, mas madali mo po silang mamahalin, unawain, at lalo mo silang matutulungan, kaya ginawa ng matanda. Naunawaan niya ganun ng pusa, kaya natulungan niya yung pusa. Pero kung di po ginawa ng matanda yun, bahala ka na nga dyan, iiwanan na kita pusa ka. But lalo na kung mahal mo sa buhay yun, tulungan niya. Kahit lesson number 2. Doing the right thing sometimes hurts. Yan, totoo po diba, yan. sometimes doing the right thing can be painful, diba? It may cause you discomfort, katulad nung matanda, diba, nasugatan siya, or hardship, but it is still the right thing to do. Gaya ng ating mga magulang. Kuminsan po may mga sinasabi tayo sa ating mga anak.
para gabayan sila, para tulungan sila, para ituwid ang kanilang landas. Pero kuminsan, pag sinasabi natin to, sumasama daw ng mga anak natin. At nakapagsasabi sila ng mga bagay na hindi maganda o nakakagawa sila ng disrespectful acts sa atin. Pero alam natin yun ang tama. Oo. Saguin natin tama kahit kuminsan may sakit na mararamdaman dahil eventually, yung batang yan, pag tanda-tanda ng konti, ma-realize niya, tama yung ginagawa mo. Kapag tayo ay tumutulong, di ba, kung minsan tayo pa yung masama. Totoo. Tumulong ka na, sinisisi ka pa. Kung hindi mo po ginawa, hindi ko naman gagawin to eh. At kung minsan, tumutulong ka na, pinagdududahan ka pa. Kaya kasi siguro tumutulong, meron kang ibang intention. Hidden agenda. Nako. Kaya kung minsan tumulong ka na, galit pa. Dahil kulang yung binigay mo. Oo, ibang tinulungan mo, sabi niya, wala naman, binigay mo naman kulang, kaya hindi naman nasolusyonan yung problema. Ang sakit po na pag nadidinig natin, pero kailangan natin tumulong yung tayo. Kaya gawin natin. Lesson number 3, do not react to what people do. Act on what you think is right. Yan po yung ginawa po ng matanda. Hindi siya nag-react sa pangangalmot ng pusa. Inisip niya ano ba'y tamang gawin sa sitwasyong ito. Pag ganyan po ginawa niya, malamang hindi kayo magkamali. Oo, tsaka diba, if you want to make a real impact, don't just react to what others are doing. Take a stand for what you know is right and act on it with conviction. Parang yung matanda, di ba? Pinagsabihan na siya ng bata, pero nag-act pa rin siya. Let your actions speak louder than words. Kasi po yun po yung tama. Yan. Number 4 tayo. Do it until it's done. Yan ang ginawa po ng matanda. Paulit-ulit siyang kinalmot, paulit-ulit siyang tumulong dahil yung po yung dapat gawin. Kasi success is achieved by persistence. Keep pushing forward until you have accomplished your goal. Kaya kung ikaw, meron kang ginagawa, tingin mo tama, pero nasasaktan ka, bang ginagawa mo? Gawin mo lang dahil yun ang tama. Pangako ng Diyos, do not get weary in doing good, for in due time, you reap a harvest if you don't give up. At para ganahan ka naman kumain, visit Butterberry's Cafe Food Truck every Saturday located in Echo Park, 1030 Alpine Street, Los Angeles, California. Every Sunday naman po from 9 a.m. to 5 p.m. ay nasa Melrose Trading Post naman po sila, 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. For catering, tawagan lang ang 323-610-9005 or 323-244-9784. Pero bago tayo mag-break, tunghayan natin ang tulong kalusugan mula kay May Gonzalez, isang certified nutritionist and CEO for Trinity for Health and Salad Master in Santa Clarita, California. Sa tulong kalusugan, ika-4 na linggo na po natin ang pagtatalakay sa haligi ng kalusugan or 4 pillars of health. Sa nakaraang linggo po, pinag-usapan natin ang trigo or grains, ang asukal at ehersisyo. Ngayong linggo naman po, pag-usapan natin ang tubig. Uminom ng hindi bababa sa 8 basong tubig sa isang araw. At meron din pong computation na dapat po ay kalahati ng ating weight into ounces. So halimbawa po kayo ay 100 pounds, dapat po ang tubig ay 50 ounces. Okay? Ang dalisay na tubig na maiinom at ang sariwang hangin na malalanghap ay magpapasigla sa mga mahahalagang organo or organs, naglilinis ng dugo at tumutulong sa kalikasan sa kanyang gawain na malampasan ang masamang kondisyon ng sistema, according to Ellen White. Maraming problema sa kalusugan ang aalisin, kabilang ang mga problema sa kabituka at pantog, pag-atake ng pagkabalisa, at mga reaksyon sa pagpaparaya sa pagkain or food addiction, pagsunog sa tiyan or the way that your digestive system burns your food, pananakit ng ulo, pananakit ng colitis, hot flashes, at marami pang ibang problema kung sapat na umiinom kayo ng tubig. Ang tubig ay nagpapalabas ng mga lason na nagdudulot ng maraming problema sa kalusugan kung ang mga naghihirap ay tutulong sa kalikasan sa kanyang pagsisikap sa pamamagitan ng paggamit ng dalisay at soft water. Ang maraming pagdurusa ay mapipigilan. Ang pag-inom ng maraming purong tubig araw-araw ay tiyak na makakatulong upang maiwasan ang cancer. Tandaan po natin na iisa lamang ang ating kalusugan at ang ating katawan. Alagaan po natin to at tayo ay aalagaan ito for years and years to come. It's not just the length of life, but the quality of life that we have. Ito po ang inyong certified nutritionist,
from Trinity for Health Salad Master in Santa Clarita na nagsasabing, be happy, healthy, and blessed. Maraming salamat, May! By the way, bago tayo mag-break, magsha-shoutout lang ako kay Don and May Gonzalez. Thank you so much for inviting me to be your guest speaker in your event at Trinity for Health Salad Master in Santa Clarita, California. Tingnan yung mga pictures, Yan, ganda, grabe. Oo, it was a great time together with the lovely people that I met that day. And of course, happy birthday, May Gonzalez! May you continue to touch the lives of people as you continually make a difference in the excellent work that you do. Babalik lang natin yung lagi niyang paalala sa atin. Ang sabi niya? Stay healthy, happy, and blessed. Again, maligayang karawan sa iya. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global. Huwag bibitiw. Tulong ko asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mga global. Ako pa rin po niyong kapamilya, Abeling Garcia. Dadako na tayo sa tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto naming mas gumanda ang buhay ninyo, bibigyan namin kayo ng mga tips para mas gumanda ang buhay. Hatid sa inyo ng Pretty Looks. Kaya bumisita sa pinakamalapit na Pretty Looks Clinic sa Pilipinas para sa iyong pretty eyebrows and more. Siguradong maganda ang bakasyon mo dahil you'll say pretty with Pretty Looks. Kapamilya, bahagi ng tulong pampaganda ng buhay ay ang segment na kung kaya niya, kaya mo rin. Nais namin ang bawat kwento ay humimok sa inyo na maniwala at umaksyon sa inyong mga pangarap. Dahil ang paniniwala namin kung kaya niya, kaya mo rin. Extraordinary and outstanding Filipinos all over the world are featured. We are so blessed dahil ang featured personality natin ay nakapanayam ko sa Bacolod City, Philippines. Mula sa mahirap na pamilya, patong-patong na problema, krisis sa kanyang identity, kung lalaki ba siya o babae, pero nagbago ang takbo ng kanyang buhay, lalo na't nalaman niya na siya inilikha ng Diyos bilang isang lalaki. Nadapa man, pero nagtagumpay at ngayon ay may buhay na makahulugan. Please welcome the President, CEO, and owner of Alified Salon in Bacolod City, Philippines, from humble beginnings and now a celebrity hairstylist, Mr. Ali Benson. Panoorin natin ang part 1 ng aking panayam. Paano ka ba nagsimula? I mean, pwede mo ba ikwento yung family background mo? Tatay ko driver, ang nanay ko nanay ng sako. And yung bahay namin sa likod ng old Coca-Cola plant. And nasa squatters area kami. Siguro isang malaking experience na hindi ko talaga makalimutan. High school ako noon, tapos yung tatay ko, lasing pag-uwi ng bahay. Walang pagkain. Tapos naghanap siya. Sabi niya, anong meron? Anong ulam? Tapos dinala yung kapatid kong lalaki, yung sardinas. And of course, nung binigay yung sardinas, hindi niya gusto yun. Tapos ginanon niya. Tapos natapon yung sardinas. Buti na lang yung sahig namin, kawayan. Yung kawayan. Tapos may ilalim pa yung lupa na. Yung sardinas, naipit dun sa kawayan. Aba. Tapos, yung kuya ko, dahil favorite niya yung sardinas, dinilaan niya yung sauce ng sardinas. Nung nakita ng tatay ko, doon naiyak siya. Anong naging impact nito sa'yo? I mean, bata ka pa eh. Sabi ko, temporary lang to eh. Merong maganda na mangyayari sa buhay ko. Pero paano? Kailangan ko mag-aral. So, sa lahat sa amin, 4 kaming magkapatid, ako yung bunso, lahat sila halos hindi nakapag-college. So ako, nangarap ako na kailangan kong graduate or makatapos. And ang dream job ko is to become a banker. So yung prayers ko lang, Avelin, is kailangan mapasa ko yung NCE. One time, yung school na malapit sa bahay namin, yung Kolehiyo San Agustin Bacolod, pumunta. Tapos they offered working student scholarship. Kailangan ganito yung grade mo sa NCE. So, I passed sa NCE. Wow! And yung pare na nag-interview sa akin, sabi niya, bakit ikaw? So, of course, dala-dala ko yung testimony na sabi ko, Father, alam mo ba, kung hindi mo to ibigay sa akin, sabi ko, wala nang chance na gumanda yung buhay namin. And the long and short of it, nakuha mo. Natanggap ako. Yes. So one time, ginupitan ko yung kapitbahay ko. Tapos, when was this?
tagal na. Nakagraduate ka na ng college? Hindi pa. Nag-aaral pa lang ako. So, sa probinsya, pag merong mga sugal-sugal, may mga times na nakikinood ako. Hindi naman ako sumusugal, walang pera. So, yung isang, di ko makakalimutan, sobrang ganda niya. Tapos, mahabang buhok. Tapos, every time maglaro siya, may anak dito, may anak siya. Tapos, nakaganon siya. So, sabi ko, parang gandang babae ito. Pero yung buhok niya sobrang haba. So, hindi pa uso yung Victoria Beckham na asymmetrical na bob. Ginupitan ko, chinap-chap ko yung buhok niya, tapos na ganun. So, nakilala ko sa amin, sa lugar namin. After college, pumasok ka na ba sa salon business? Actually, I hate this job. Haha, ganon! My dream job talaga is to become a banker. Ganon. So, nag-aral ako. I became a working student sa Colegio San Agustin, Bacolod. Oo. And every time I pass by sa mga salons dito sa Bacolod, nangihila sila ng mga customers. And I hate that. Sabi ko, ayoko ng ganyan. Kasi gusto ko talaga bangko. So, ibig sabihin, wala kang training sa hairstyling? Wala talaga? Wala talaga. Grabe. Wala talaga. Did you enter the banking industry? Yes. I work in Metrobank. When I stepped in dun sa structural na main building ng Metrobank, sabi ko, this is my dream. This is my dream job. Or, hindi ko natapos yung 3 months ko na kontrata sa Metrobank kasi nakakaantok, ang boring pala pag nasa office. Lalong-lalo na dim light. No, pagdating ng 1 o'clock, inaantok. So, kung office worker ka, kailangan magpa-pretend ka na may ginagawa ka kasi binabayan ka ng per day. So, I hate that job kasi hindi ako happy. So, umuwi ako ng probinsya. Nung pag-uwi ko, nag-open yung Robinson's Department Store. At inis yung mga yung mga classmate ko nung college na nasa bangko na rin. Kasi, pagdating ko dito, alam mo, 10 months akong walang work. And nung napasok ako sa Robinson's as packaging clerk, more than a year, nag-end na naman yung contract ko. So, isa kong friend, pumunta ng Manila, nasira yung ATM niya. Sabi niya, Ali, samahan mo ako, i-process natin na i-close yung bank account ko sa Manila. So, I decided na samahan ko siya. And then sabi ko sa kanya, sige, samahan kita. Pero bilan mo ko ng ticket back and forth. And then mag-stay na ako doon after kong sumama sa'yo. Yung tinitirhan ko na tita-titahan namin sa Makati, sabi niya, Ali, alam mo may bakante dun sa Makati. Senior stylist and junior hair stylist. Nag-apply ako dun sa Makati. Mating yung araw ng interview ko, in-explain niya sa akin. Sabi niya, mag-senior hairstylist ka. Kasi yung senior hairstylist, nag-haircut. Ang junior hairstylist, siya yung nag-shampoo. So, ayun, naging senior hairstylist. Every time may mga bagong salon na gusto akong kuhanin, pinapay-rate ako hanggang sa napadpad ako sa Renaissance. So after ilang years sa Renaissance, pinay-rate na naman ako dun sa salon sa Green Hills. So si Fairy Godmother, dun ko nakilala. So sabi niya, kulutin siya. Sabi ko, ma'am, gusto mo ba talagang kulutin? Sabi ko, ang ganda ng kulot mo. Sabi ko, gano'n. So, i-shape ko lang, gupitan kita, i-treatment kita, kulay kita. Sabi niya, okay, ikaw bahala. So, normally, I gave calling card doon sa mga first-time client. But of course, hindi ko siya kliyente dahil hindi naman siya request, hindi siya regular. So, ginawa ko lang yung obligasyon ko as bilang tauhan ng company. Wala akong in-expect na babalik siya. Kasi kung babalik man siya, of course, hahanapin niya yung kasama ko. Yung talagang hinahanap nila. Nag-handle sa kanya. You know what? Bumalik after a month. Pag sabi niya, alam mo, Ali, yung nanay ko, of course, no, senior na siya, may nanay pa siya. Twice lang nagsabi sa akin na maganda yung buhok ko. Kasi lagi pangit yung kasi king nga eh. And ikaw yun. Yung pangalawa. And sabi niya, saan ka man pumunta, susundan kita. After a year, tinanggal ako sa work. Gusto ko na namang umuwi ng probinsya. Pag-uwi ko ng probinsya, alam mo ba, grabe, sabi ko hindi ko kaya to kasi yung mga relax, 150. At that time, ang mahal na ng haircut ko. Sabi ko, hindi ko kaya to. So sinabihan ko siya, sabi ko, ma'am, tinanggal ako sa work.
Sabi ko, sabihin mo lang kung pupuntahan kita para i-home service kita. Tapos, yung boss ko doon sa Renaissance, nag-message sa akin. Sabi niya, Ali, tulungan mo nga ako. Ibenta tong salon na to. Sabi ko, magkano? Sabi niya, 300. Pero sabi ko, paano kung ako bibili? Sabi niya, pag ikaw 250, 250,000. Sabi ko, ay, kulang yung pera ko. Timing si ma'am nag-message. Si Fairy Godmother. Si Fairy Godmother. Oo. Sabi niya, saan ka? Kulayan mo yung hair ko. So, nung kinulayan ko yung hair yan, nag-uusap kami. Sabi niya, so saan ka na ngayon? Sabi ko, sa Renaissance. Sabi niya, alam ko yun. So, doon, sinabi ko sa kanya, sabi ko, actually, ma'am, binibenta yun. Oh. Sabi niya, sige, bilhin natin. Parang nagkwentuhan lang. Ganun lang, parang siopaw. So, nung natapos ko na siyang i-blow dry, sabi niya, give me your name. Yaya, give me my check. So, inisyoan niya ako. Seriously? Nung tinanong ko siya, sabi ko, so ma'am, paano to babayaran? Sabi niya, saka na, palakasin mo lang. Okay. At ang sad part, namatay siya. Oh. I remember, sabi niya, Ali, I have cancer of the bone. Oh. So, nung sabi ko sa kanya, ma'am, mag-picture tayo. Sabi niya, Ali, baka ito na yung last picture natin. Oh. So, since then, hindi ko na siya nakita. And, syempre, hindi ko na siya nakita. Hindi ako nakabayad. And, yung mga times and years na lumakas yung salon ko, hindi ko alam na wala na siya. Dumating yung point na yung pamangkin ng boss ko dati, na dapat sa kanya ibenta after 1 week na nabili ko. Sabi niya, Ali, gusto kong bilhin yung salon. Sabi ko, presyoan ko nga na talagang aayaw siya. So sabi niya sa akin, so magkano? So sabi ko, 1.3M. Sabi niya, deal. And hindi ko intention na ibenta. Umuwi ako ng probinsya. Yung dun sa down niya, pinagbigyan ko para akong Santa Claus. I was never a good steward with money. Kapamilya, punong-puno ng kulay ang buhay ni Ali tungo sa kanyang tagumpay. Pero mag-pause lang muna tayo at ipagpapatuloy natin ang kanyang journey makalipas lang ang ilang paalala. Magbabalik pa ang tulong ko Pasa Mo Global. Huwag bibitiw! Tulong ko, pasa mo, gaganda ang mundo. Kapamilya, natunghayan natin ang part 1 ng buhay ni Ali Benson. Mula sa squatters area, nagkaroon ng malaking impact ang nangyari sa kanya at naniwalang temporary lang ang ganitong buhay. Nagsumikap mag-aral at lilaban ng buhay. Isang pagtulong sa isang babae na may mahabang buhok ang kanyang ginupitan na ang nakapagbukas sa kanyang isipan na meron pala siyang talento. Pero hindi ito ang kanyang pangarap noon. Gusto niyang magtrabaho sa bangko, di ba, sa Maynila. Pero nang masubukan ito, na-realize niya na hindi pala trabaho sa bangko ang para sa kanya. So, nang bumalik sa Bacolod, dahil ayaw na niya ang pagiging banker, ay nako, tumulong sa kaibigan na ayusin ang problema sa ATM card. Sumama ulit papuntang Maynila at dito nagkaroon ng oportunidad para mailabas ang natatagong talento. Diba, naging senior hairstylist sa Manila at taon din ang binilang at naging celebrity hairstylist. Marami siyang natutunan sa iba't ibang salon hanggang sa nakilala niya ang isang customer na tinawag niyang Fairy Godmother. Talagang matindi kapag nagserbisyo ka ng tama sa customer, may balik sa'yo. Ano nangyari? Diba nagpahiram ng pera para magkaroon si Ali ng sariling salon. Ngunit hindi na niya ito nabayaran. Namatay si Fairy Godmother nang hindi niya nababayaran ng 250,000 pesos. Naibenta pa niya ang salon ng 1.3 million. Diba? Umuwi ng probinsya, naubos ang pera. Sayang, diba? Tumubo na sana. Ang tanong, paano kaya umayos ang buhay ni Ali Benson? Panoorin natin ang part 2 ng aking panayam. One time, that was October, sabi niya, would you like to be a blessing? Sabi ko, yes, of course. Sino ba tatanggi sa blessing? Sabi niya, sabi ko, ano ba yun? Sabi niya, kasi meron kaming event, this is Casuso Foundation, para sa East Avenue Medical, mga breast cancer patient survivors, and some of the guests, sabi niya, meron kaming event for every October. And we need
makeup artist na libre. And from there, no, pag may nagpipray, and itong taong nagpipray na to, tumatak sa isip ko. Every time she pray, umiiyak ako. In 2014, I was depressed. The Holy Spirit nudged me, impressed to me that person who prayed dun sa Kasuso Foundation. I texted her. And we met. She shared Jesus. She prayed over me. And I accepted Jesus as my Lord and Savior. Wow. I gave up my career. I gave up my life. I go to church in CCF. And I started to read the Bible. And in Genesis, God created man and woman. Oh. So sabi ko, Lord, saan ako dito? Kasi hindi naman ako naging grand champion doon sa ex-boyfriend ko. So I pray. Sabi ko, Lord, if you grant me a lifetime partner, gusto ko God-fearing Christian woman. I moved to Bacolod 2015 in March, and I met my wife. Wow. Of course, no, hindi naman diretso yung walk ko. So, nagsama kami na hindi pa kami nakasal. And nabuntis siya. And yung Holy Spirit nag-nudge sa akin na, diga na. Sabi ko sa kanya, tara, magpakasal tayo. 9 days before our wedding, nakunan siya. So grabe yung iyak niya. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Sabi niya, kasi yung contribution ko sa PhilHealth hindi napasok. Kaya hindi siya, kailangan namin bayaran yung total amount. Hindi siya maliles sa PhilHealth. And yung 30,000 na panggastos namin sa wedding namin, binayad namin doon. So alam mo, one thing I realized, sabi ko, this is the consequence of our sins. So, Ali, ayan na, nakasal na kayo ni Ching. Meron ba kayo mga hinarap na mga pagsubok or challenges sa buhay? Marami. Oh, sige, anong masasabi mo doon? Siyempre, bago kami magkaasawa, ang nangyari, every time ang issue money, nag-aaway kami. And once na mag-away kami, no, malakas na yung boses ko, lakasan niya rin yung boses niya, ano man yung hawak ko, ibabato ko. Siyempre, mahina na yung income ko. And yung finances namin with the business, we travel, we use credit card, the business is not good. Marami siyang kliyente, pero pag tiningnan mo yung bank account namin, negative. Of course, pag nabaon ka sa utang, anong sagot as Pinoy? OFW ang sagot. So, and one time, I saw my staff in Renaissance before. He was now in New Zealand. Nag-message yung friend ko, yung staff ko, sabi niya, Bossing! Gusto mo ba mag-abroad? Without even praying, sabi ko, yes. Sabi ko, Lord, I pray, if this is your will, sabi ko, if will mo to na makaalis ako, i-clear mo yung medical ko. If hindi, give me a sign. Second pregnancy test, buntis. So we go to Bacolod, we go back to Bacolod. After a week, nakunan siya. So, wala na yung baby, wala na yung business, wala na rin akong work. May utang ka pa. And may utang kami. And I surrender my life to the Lord. Sabi ko, ikaw na ang bahala sa life ko, hindi ko na kaya. And God sent us someone. They sent us a couple that became our mentors. And she said, you know, the most easiest problem to solve is money. But you have to know who your God is. Read the Bible cover to cover. Sabi ko, ang dami kong problema, may utang ako, tapos papabasahin niya ako ng Bible. And my wife keeps sharing the Bible verses or the story in the Bible, and hindi ako nakikinig. And the Holy Spirit convicted my heart. We finished the whole Bible in 3 years. Paano ka nakabalik sa salon business? Our mentor is
a good motivator, pusher siya. Sabi niya, maybe I can bring you anywhere we go. Oh. At introduce kita as celebrity hairstylist. Sabi niya, you know, isa lang masabi ko sa inyo. Mag-home service kayo, pero honor your debts. Lahat ng income nyo, Ibayad niyo sa utang. hindi kayo magde-deposit sa bank nyo, but bayad. I remember December 10 of 2017, we get baptized. Pareho kayo ng asawa mo. Nasa, at nilagnat kami. Oh. Pag uwi ng bahay, no, nakatulog yung wife ko, ako hindi. I step my foot on the wall. It's an empty wall sa bahay namin. And I saw a mirror. God gave me a vision. Sabi ko, may mirror dito. And when I turned around, sabi ko, merong aircon and may shampoo bed. Sabi ko, ha? Home studio? I was used a home studio kasi sa Manila. Oo, sa Manila. Sabi ko, gising-gising. Sabi niya, bakit? Sabi ko, alam mo, pwede tayo dito. Sabi niya, pwede mag-ano? Sabi ko, pwede tayo mag-home studio. At nung kinuwento namin sa mentor namin, sabi niya, ha? Sa bahay nyo? Magsasalon ka? Ang liit ng bahay mo. Sabi ko, sige lang, bilhin na natin yung Mirror. And tumawag yung cousin niya. Hindi alam na meron kaming home studio sa bahay. Sabi niya, alisan ka, doctor. Sabi ko na sa bahay. Sabi niya, pwede ba ako magpagupit sa'yo? Pinaupo sa monoblock at ginawa ko siya. And since then, every day we have clients. So, Ali, nagkaroon na kayo ng salon sa bahay, no? Hindi ka ba nahirapan doon? Grabe. Actually, nahirapan. We started from a monoblock. Tapos, nag-umpisa kami na wala kaming shampoo bowl. Yun lang yung mirror, yung kapitan. Grabe, no? Bumili kami ng bidet. And grabe yung provision ni Lord. Nabayaran namin yung utang namin na 2 million. Even yung bahay namin na naka-mortgage, supposedly 6 to 8 years pa babayaran, may pinadala si Lord, na pinahiram kami, na walang interest, at nagbayad kami ng 10 cheque, pero ngayon bayad na rin. Before we moved here sa prime location in Lacson area, in Bacolod. And God is so good, kasi itong area na to hindi kami nag-renovate. Pumasok na lang kami, na naka-renovate na, all white, with blinds, with lights. Hindi kinuha ng dating may-ari, lahat ng gamit, kundi iniwan at nilagyan ko na lang ng mga tanim, ng mga additional. Yes, additional. And I learned 4 W's from the seasons of my life. Number 1 is the will. Lord's will. Second is yung waiting. Kasi even na nandun ako sa bahay, naiinggit ako eh. May hard escobetos, no? Minsan, sasabihin ko, hindi naman siya magaling, bakit maganda yung location niya? Eh, bakit Lord, nandito ako sa bahay, sarado? Gusto ko may pangalan. So, yung waiting, ito na. Yung watering is also very important with the word. Di ba yung mga plants? Pag kailangan mo i-water, yes. So, watering of the word is very important. Especially, yung may doubt ka or you are going through, whatever you are going through, keep on that intimacy with the Lord. So it started when I wake up in the morning, I read 1 chapter a day. And I finished the whole Bible in 3 years. So now, hindi ako magaling. I don't consider myself as an expert, but I consider myself as an experience. Kasi lahat ng pinagdaanan ko, even yung sardinas, yes. Even yung wala kaming ilaw, even yung wala kaming kusina, wala kaming CR. Lahat yun yung nagpatatag sa akin. There is courage in every crisis. And of course, with the help of Almighty God. Amen. Kung kaya niya, kaya mo rin! Wow, grabe ang life's journey ni Ali, di ba? Bumalik ng Manila para tumulong sa isang foundation, pero ang kapalit ay isang panalangin na nakapagpabago ng buhay niya.
Napaka-importante nun, di ba? Na-realize niya sa kanyang pagbabasa ng salita ng Diyos that God created man and woman. At na-realize niya, doon siya sa lalaki. Pagbalik ng Bacolod ng 2015, nakilala niya ang kanyang asawa na si Ching. Bagamat may mga maling simula o maling lakad, minarapat niyang itama ang mali at nawalan nga ng baby, nawalan ng business, nawalan ng trabaho, may utang pa. Pero nung sinuko ni Ali ang buhay sa Diyos, nagbago ang takbo ng buhay. Nagkaroon ng mentors na gumabay sa kanya to honor their debts, nabigyan ng vision na bumalik sa salon business. Kaya mula sa home studio, grabe ang pagpapala simula nang sinuko niya ang kanyang buhay sa Diyos. Ngayon, ang kanilang salon kasama ng kanyang asawa ay isang pagpapala sa marami. Hindi nila kinalimutan ng Diyos, bagamat may mga panahong sinasara nila ang salon para makapag-aral ang salita ng Diyos, hindi bumaba ang benta. Imagine that! Mas lalong dumami ang customers nila. He considered himself not as an expert, but experienced. Kaya kung kaya ni Ali, kaya nyo rin, kaya nyong maranasan ang mas magandang buhay. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano-ano ba ang dapat iwasan para magtagumpay sa buhay. Magbabalik pa ang Tulong Ko Pasa Mo Global. Huwag bibitiw! Tulong ko, pasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang Tulong Ko Pasa Mo Global. Vic Garcia po balik. At Abilene Garcia, Dadako na tayo sa ating segment na Tulong Dagdag Kaalaman. kung saan hanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Kapamilya, gusto ba magtagumpay sa buhay? Nako, malamang ang sagot mo, oo naman. Sino ba naman ang ayaw magtagumpay? Totoo Lahat, naman diba? po. Lahat tayo gusto magtagumpay. Pero, isipin mo to. Bakit may mga taong hindi nagtatagumpay sa buhay? Sige nga, pag-isipan nyo mabuti. Alam niyo po, maraming sagot dito, pero bigyan namin kayo ng ilang mga malinaw na dahilan. Bakit? Simple lang. Sa tanong na yan, bakit hindi nagtatagumpay maraming tao? Number one, may dapat silang gawin na hindi nila ginagawa. Or may ginagawa sila na hindi nila dapat gawin. Ganun lang po kasimple. Oo, Dalawang diba? bagay lang. May dapat gawin, hindi ginagawa. O meron silang dapat hindi gawin, pero ginagawa naman nila. Pag ito nalaman nyo, ay malaki pong posibilidad. Magtagumpay na kayo. Good news, pag-uusapan natin ano-ano ang dapat iwasan para magtagumpay sa buhay. So, specifically for today, pag-uusapan natin yung mga dapat hindi gawin na ginagawa na dapat na itigil para magtagumpay na sa buhay. Sa ating episode na, Thou shall not. So, tatakot namin kayo ng konti, ano? So, mula sa araw na to, ito yung mga hindi dapat ginagawa para magtagumpay. Number 1, thou shall not make excuses. Totoo po yan. Isa po sa pinamatinding dahilan ba't maraming tao hindi nagtatagumpay. Kasi gawa ng excuses. Sabi ni Washington Carver, 99% of the failures come from people who have the habit of making excuses. Yeah, si George Washington Carver na po yung isa sa pinakamatagumpay na inventor sa buong mundo. Sinabi niya na po, 99%, ako po naniniwala po doon, karamihan sa mga taong hindi matagumpay, ang gagaling nating gumawa ng excuse. Example, sir, hindi ko alam. Yeah, kaya nga. So, sir, ito problema, pag hindi mo alam, hindi ka talaga magtatagumpay, hindi mo alam gumawa ka ng excuse na hindi mo alam. Pero pwede ka namang hindi gumawa ng excuse. Hindi ko alam, pero alamin ko. Oh, Yes. so hindi ka nag-excuse. So mangyayari, alamin mo, malalaman mo, so magtatagumpay ka. Kaya ang galing ng featured personality natin si Ali Belson, di ba? Nanggaling sa squatters. Ni wala nga silang kuryente, di ba? Ni walang CR, pero hindi naging excuse yun. So pwede niya gawing excuse yun. Galing kami sa mahirap, bubuhay kami mahirap, mamamatay kami mahirap. Napakaraming tao po ginawa na yan, kaya mahirap pa rin. Si Ali po, hindi po niya ginawang excuse na pinanganak siyang mahirap. Hindi niya kasalanan na pinanganak siyang mahirap. Pero problema niya na po yan, kung mamamatay siyang mahirap, pero hindi niya po ginawa yan. Gumawa siya ng paraan. Kasi hindi siya gumawa ng excuse me. Eto ba, wala pa nakakagawa niyan. Ayan. Ikaw ang una. Excuse na naman, Oo. okay? Sana, wala pa nagawa, pero ako una. Napasin niyo pa, pag ganun po ginawa niyo, ay may labang kayo. Wala akong pera. Ayan. Hindi maghanap. Ayan, diba? wala kang pera, Oo. maghanap ng pera, kumita ng pera, magtrabaho. Lahat po ng bagay nagagawa ng paraan. Stop making excuses. Sabi nga ni C.C. Chapman, an excuse is nothing more than a self-imposed roadblock. Ganun po Diba? simple. Every time gumagawa ka ng excuse, alam mo ba? Simple lang nangyayari. Hinahadlangan mo ang sarili mo
para maabot mo ang pangarap mo. Hindi ba maganda yun? Saan ka nakakitang tao, siya mismo ang hadlang sa kanyang pangarap? That's what happened when you make excuses. Kaya, thou shall not make excuses. Number 2, thou shall not blame others. Ayan, isa pa po itong dahilan ba't hindi tayo nagtatagumpayan. Kasi siya. Kung siya, hindi niya ginawa to, kasi siya nagsimula. Si kasi. Ingat po kayo dyan. Naisip ko nga, kung si Ali Benson ay sinisi niya yung tatay niya o yung nanay Hindi niya siya na bakit di ka pinag-aral, bakit ka nandito sa squatters area, malamang hindi siya umasenso. Sa mga taong medyo hindi siya trinato ng tama. Kaya kasi ganito, hindi niya trinato ng tama, unfair siya. Pwede niyang gawin yun. Sisihin lahat ng mga tao nakapaligid. Pero hindi po naghanap siya ng paraan para iangat niya sarili niya. Kaya nga po, thou shall not blame others. Kasi blaming is the fine art of making others responsible for all the difficult things that happen to you. Yan po, ganun po kasi kaya maraming tao nagbe-blame para mabawasan po yung responsibilidad niya. Siya kasi para kasalanan ko, kalahati na lang, kanya kalahati. O mas masakit pa, sa kanya 75, sa kanya 25. Hindi po. Pag hindi maganda nangyari sa buhay mo, simple lang po, 100% iyo. Stop blaming other people. Kahit ano ginawa nila, ang tanong, ano ba ginawa mo? And when you blame others, you tell yourself there is no need to change. That's it. That's why it's, thou shall not blame others because you need to change. Never blame others for your problems. You're responsible for your own life. No one else is. No one else will ever be. Totoo po yun. Whatever situation you're in, kahit kasalanan talaga ng iba, ba't ka napunta dyan, totoo po yun. Pero stop blaming them. Because ikaw pa rin ang gagawa ng paraan kung paano ka aalis sa sitwasyong natin. Naalala ko isang quote na, a man can fail many times, yes, diba? But he isn't a failure until he begins to blame somebody else. Yeah. Diba? Kung ayaw mo maging failure, thou shall not blame others. Ayan. Number 3 naman, ito, thou shall not lose control of your emotion. Ingat po. Kaya isa sa mga dahilan, maraming pong tao na nasisira ang buhay, hindi po napigilan ng emosyon. Oo, ang emosyon naman ay hindi masama. Totoo yun. Diba? We need emotion like love, passion, at kung ano-ano pa. Dedication. Oo. Kailangan yun. Most of our mistakes are the results of allowing bad emotions to overrule logic. Diba? We knew the right thing to do, but we do the wrong one. Yan. Pag nasaktan na po tayo, magagalit tayo. Pag nagalit tayo, hindi natin makontrol, we allow emotion to rule us. Nakakagawa, nakakasabi tayo na hindi natin dapat sabihin. Kaya po nasisira ang ating buhay. Kaya we should take control of our emotion. If you are not able to control your emotions, emotion will control Kaya you. po, control the emotion so that your emotion will not control you. Sabi nga, a moment of patience in a moment of anger saves you 100 moments of regret. Alam niyo yan. Number 4. Thou shall not lie. Oo, yan. Totoo po, mahirap po maging successful sa buhay kung sinungaling ka. Oo. Kapag nagsinungaling ka, hindi magtitiwala sa ibang tao. At dahil hindi sila titiwala, malabo kang magtagumpay. Kaya kung sinungaling ka, tigil mo na yan. Diba, may magbebenta sa'yo, tapos yung pala, yung binibenta niya, hindi pala kanya, nagsinungaling. Remember this, there's no need to lie when you have nothing to hide. Wala kayo na hide, wala kayo na, ipagsisinungaling kaya, always, gawa kayo ng paraan, nothing to hide. Okay, nakita niyo, dami nating dapat iwasan para maging matagumpay sa buhay. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwento. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Mag-Global. Huwag bibitiw. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Mag-Global. Vic Garcia pumalik. At Abilene Garcia, bago natin ipagpatuloy ang ating topic sa araw na to, tunghayan naman natin ang Bloom on the Battlefield segment ni Amabel De Leon. Hello, Vic and Evelyn. Thank you for inviting me again in your show. Thank you for having me today. So, the question is, how do you differentiate between challenges that are worth pursuing and those that may not be? So, what would you do? Okay, and what are those challenges? There are so many challenges in life. Okay, tsaka marami din siyang lang category. It can be a personal challenge, personal problem, a family problem. It can be a work-related problem or work-related challenges. It may be something that will also challenge you spiritually, right? Your belief. Okay, what is that? And something that pertains to community or friends and those people that are around you. So, ano mga challenges na yon? Marami yon. And these challenges are really
part of our lives. Embrace nyo na yung mga challenges and problems kasi araw-araw yan, hindi nawawala. You may solve one problem today, bukas meron na naman. So, they come and go until we actually leave this Mother Earth. So, it's just part of life. So, number one, is it really worth pursuing that eventually is gonna cause us grief? Number two, anong end goal mo? So just like making a plan or making a goal, right? You always look at the end goal. Ano ba ang mangyayari nito? Ano bang outcome nito? So if this is my plan or this is my goal or this is the challenge that I'm gonna really pursue or I'm gonna face head on, ano maging outcome nito? So malalaman mo na ngayon if it's worth it or not. Another one is who will be affected. Kung may mga loved one ka na you're already crossing the line, you think, and or that person is already telling you like back off or kind of like just, leave me alone for now. Listen to those gestures also, and maybe there will be another time for you to talk about those again if you think that's really worth tackling. So who will be affected by that? Being silent sometimes is also a form of strength to you. And then another thing that I will always remember when we're into challenges is what will it do to you? What will this challenge do to you if I keep pursuing it? Will this really make an impact in my life? Will this really influence my life? Will this really bring value to my current situation right now if I keep pursuing these challenges or these issues or these problems? So if it doesn't do me any good in the future, then maybe it's not even worth pursuing. Tingnan mo rin yun. What will this challenge do to me? And always remember, whatever problem you're facing today or tomorrow, bloom on the battlefield. Okay, ito na po. Itutuloy na po natin yung thou shall not na pinag-uusapan natin kanina pa. Okay, number 5 na po tayo. Ano yan, number 5? Number 5, thou shall not be prideful. Sa Tagalog, bawal magyabang. Oo, kasi ang prideful po is showing arrogant superiority to and disdain of those one views as unworthy. Totoo po, ingat po. Marami pong tao nagtatagumpay na mayabang sila. Totoo po. Pwede po yan sa maiksing panahon. Pagdating ng panahon, problema po ang abuti ng tao. Kasi di ba normally pag mataas ang pride, ayaw natin makinig sa iba. Yan. Lalong-lalo na kapag sinasabi na mali tayo. Yan. Dahil po doon, pag di tayo nakikinig, wala tayong feedback, baka may mali na talaga tayong ginagawa, tinutuloy pa po natin. Correct. So, kaya ingat po yung mga bagay thou shall na yan. not be prideful. Kasi kapag ikaw ay prideful, hindi ka na mag-aaral. Yan. Sabi nga po ng Diyos, okay, napaka-importante po, Diyos na po nagsabi nito, hindi po ako pride leads to disgrace, but with humility comes wisdom. So, pag ikaw prideful, sabi ng Diyos, masisira buhay mo. Pero pag ikaw humble, matatanong ka, makikinig ka, matututo ka, magiging successful ka. That's why thou shall not be prideful. Sabi nga, pride comes before destruction and haughty spirit before a fall. Number 6. Thou shall not talk more and listen more. Yan, okay. So, napaka-importante, thou shall not talk more. Ang problema, mahilig tayo magsalita. Dapat daw po, we listen more. Kadalasan po, kaya maraming tao po hindi na tayo salita. Ang problema ko minsan, dahil sanay tayo kakasasalita, kahit kuminsan di na totoo, dakdak pa tayo ng dakdak. Kaya ang problema, hindi mapagsalita yung mga taong may pwedeng sabihin sa'yo para maitama mo yung dapat mo. Kaya kung gusto mo umasenso, bawas-bawas ang pagsasalita, makinig. Paano mo malalaman ang problema kung hindi ka makikinig? Ang solusyon sa problema. Yan. Sabi nga po ng mga successful leaders po, madalas po, their greatest asset and skill is listening. Because when they listen, they learn. Ang problema po, may mga tao po, sobra tingin nila, alam nila lahat ng bagay. Sila po ang dakdak ng dakdak. Kasi po, ito pananaw nila, dapat kayong makinig sa akin dahil marami ako alam. Pwede pong totoo yun. Ang problema lang ito, may alam yung mga kausap mo na hindi mo alam. Hindi ka nakikinig, hindi mo malalaman. Kapag hindi mo alam ang problema, hindi mo alam ang solusyon. Paano mo susolusyonan na isang problema hindi mo alam? Or kung mali ang pagkadinig mo, pagkaunawa mo sa problema, mali rin ang solusyon na gagawin mo. Etong reward ng listening wisdom. Magagamit mo yan dahil nakinig. Kasi marami ka natutunan sa mga sinasabi ng ibang tao, ito maganda, unti-unti nagaganda ang buhay mo. Kaya po, thou shall not speak more. Bawas-bawas ang magsalita. More. Sabi ni Marty Groth, instead of talking in the hope that people will listen, try listening in the hope that people will talk. Totoo po yun. Normally po, pag ikaw nakinig, they will talk.
Ang problema, kung salita ka ng salita, hindi sila makakapagsalita. Number 7, thou shall not forget God. Iyan, isa po sa malaking dahilan talaga ba't tayo hindi naging successful. Nakakalimutan na po natin yung Diyos, the great counselor, the God who can plan everything right, the God of the impossibility. Ang problema, ang galing po ng Diyos, makakatulong sa atin, hindi natin hiningan ng tulong. And when you forget God, you lose the greatest advice you need in life. God is the greatest counselor, greatest advisor. Ang problema po, kumisan, humingi tayo ng counsel sa mga tao. Okay po yun, di po masama yun. Pero ba't hindi tayo humingi sa Diyos na alam lahat? At pag naginawa po natin yung malaki posibilidad, we will be successful. Kaya nga napakaganda ng paalala sa atin ng Diyos, di ba? God is a refuge and strength, a very present help in trouble. And when you forget God, you will not have the greatest power in the world. Remember, those that's impossible with men, possible with Yeah. God. Kung meron kang imposibleng sitwasyon, kausapin mo ang Diyos. Malamang mabigyan ka ng solusyon sa parang imposibleng sitwasyon. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At next week, kung nyo kakalimutan, kita-kita ulit tayo dahil marami pa tayong pag-uusapang magpapaganda ng buhay nyo. Closing Manalangin prayer tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala nyo po sa amin sa mga bagay na dapat namin itigil na gawin para tunay na po yung plano nyo sa buhay namin ay maging makatuparan. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tandaan ha, kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating At buhay. ng mga mahal natin sa buhay, ako po inyong kapamilya, Vic Garcia. Ako naman po si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa Maglobat, gaganda ang mundo. Tulong ko, asa mo, gaganda ang